Isang aral sa perlas ng silangan. Ang pagbabago ng isang prinsipe na puno ang arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport ng 3,000 kabataang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan mula sa isang mayamang sultanato sa Timog Silangang Asya. Ito ay isang pambihirang tanawin na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay hindi ang saya ng isang turista. Ito ay luha ng matinding pagkamangha at malalim na pagsisisi. Ang Pilipinas pala ang kinabukasang dapat nating hangarin. Ang buong mundo ay nagulat sa mga salitang iyon. Dahil ang hindi inaasahang paglalakbay na ito ay nagsimula sa isang mapanhamak na pahayag laban sa Pilipinas. Ano ang matututunan naming mga maharlika mula sa isang kapuluan sa Asya na walang langis? Bakit napaiyak ang mga prinsipeng ito na mayroon na ng lahat dahil lamang sa isang paaralan sa Pilipinas? At bakit nila isinuko ang kanilang karangalan at lumuhod sa Pilipinas? Ang katotohanang nagpabago sa kasaysayan ng sultanato sa loob lamang ng 5 araw. Ang himalang yumanig sa mundo ng edukasyon ay ilalahad na ngayon. 3,000 estudyanteng maharlika dumagsa sa NAIA. Ang Pilipinas pala ang ating kinabukasan. Wika nila matapos makaranas ng pambihirang pagbabago. Kasalukuyang nagugulo ang sistema ng edukasyon sa sultanato dahil sa pahayag ng isang batang prinsipe. Sa isang ASEAN Education Ministers Conference, hayagan niyang ininsulto ang Pilipinas. Hindi ba't ang Pilipinas ay isang bansang tinulungan natin noon sa pamamagitan ng mga pamumuhunan? Ano ang matututunan ng mga maharlika mula sa islang bansa na iyon? Natahimik ang buong conference hall. Dahan-dahang tumayo ang embahador ng Pilipinas at umalis. Ngunit makalipas ang 5 araw, isang hindi kapanipaniwalang video mula sa Pilipinas ang gumulantang sa buong sultanato. Ako ay lubos na nagkamali. Ang Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Nagpatawag ng emergency summit ang mga pinuno ng 6 na kalapit na sultanato at 3,000 estudyanteng maharlika ang ipinadala sa Maynila. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw na iyon? Ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na nagpabago sa isang mayabang na prinsipe. Magandang araw. Ako si Prinsipe Hazik, 17 taong gulang, mula sa isang mayamang sultanato. Mula nang ako'y isilang, palagi nang may mga katulong sa aking paligid. At lahat ay naibibigay sa akin nang hindi ko man lang kailangang igalaw ang isang daliri. Ang aking pribadong espasyo sa palasyo ay may higit sa 300 silid. Mayroon akong 5 Ferrari, sa garahe at sariling helicopter. Anumang naisin ko ay nakukuha ko. Hindi problema ang pera. Ang maipanganak na isang maharlika sa isang bansang sagana sa yaman ay katumbas ng pagkakaroon ng lahat sa mundo. Ilang araw ang nakalipas, ginanap ang ASEAN Education Reform Conference sa pinakamataas na palapag ng isang tore sa Singapore. Puno ang bulwagan ng mga ministro ng edukasyon mula sa 6 na bansa. Ang lahat ay mga bansang yumaman dahil sa kanilang likas na yaman. Nakaupo ako sa tabi ng aking tiyuhin, ang ministro ng edukasyon ng aming sultanato. Tahimik na nakaupo bilang observer ang embahador ng Pilipinas, si Ambassador Reyes. Tumayo ang aming ministro at nagsalita. Kailangan nating paghandaan ang panahon pagkatapos ng ating pag-asa sa likas na yaman. Pagkalipas ng 30 taon, ang ating mga anak ay kailangang mabuhay nang wala ito. Tumango ang mga ministro. Isang ministro ang nagtaas ng kamay. Edukasyon ang sagot. Paano kung pumili tayo ng 500 estudyante mula sa bawat bansa at ipadala sila sa ibang bansa? Isang grupo ng 3,000 kabataan. Nag-ingay ang bulwagan. Saan natin sila ipapadala? Tanong ng isa. Ang matrikula sa United Kingdom ay mahal. Ganoon din sa Switzerland. Bagamat hindi problema ang pera, hindi tayo sigurado kung sulit ito. Noon, maingat na nagsalita ang isang ministro. Kumusta naman ang Pilipinas? Ang matrikula ay mas mura ng 10 beses kaysa sa UK.
Ngunit palaging nangunguna ang kanilang sistema ng edukasyon sa mga pandaigdigang pagsusuri. Isang bansang mas mahirap kaysa sa atin 70 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ay isa ng malakas na ekonomiya. Sila ay umangat sa pamamagitan ng edukasyon. Muling nag-ingay ang bulwagan. Tumingin ang aking tiyuhin kay Ambassador Reyes. Tumayo ito at magalang na yumuko. Handa ang gobyerno ng Pilipinas na tanggapin ang mga estudyante. Bubuksan namin ang aming sistema ng mga pampublikong paaralan. Pumalakpak ang mga ministro. Mabuti, sabi ng aking tiyuhin. Magpadala tayo ng 3,000. Mauuna ang ating bansa na may 200 estudyante. Ngunit hindi ako sang-ayon sa desisyon. Pilipinas? Hindi UK o Switzerland, kundi isang maliit na kapuluan sa Asya. Ano ang matututunan naming mga maharlika doon? Tumayo ako. Sandali lang po. Natahimik ang lahat. Pilipinas? May matututunan ba talaga tayo doon? Namula ang mukha ni Ambassador Reyes. Nagpatuloy ako. Hindi ba tayo pa nga ang nagbigay ng trabaho sa kanila noon sa ating mga construction projects? Hindi ba't ang dolyar na kinita nila ang nagsimula ng kanilang pag-unlad kung wala ang ating pera? Wala rin ang kanilang pag-angat. Sumimangot ang aking tiyuhin. Ang mga nangunguna sa edukasyon ay nasa Europa, Oxford at Cambridge, o Switzerland. Ano ang mayroon sa Pilipinas? Hindi ba't puro memorization lang ang sistema nila? Mga estudyanteng nag-aaral lang para sa exam at pumapasok sa mga review center. Tinanggal ni Ambassador Reyes ang kanyang interpreter. Nagsalita siya sa isang mahinahon, ngunit malamig na tinig. Prinsipe, ang Pilipinas ay bumangon mula sa abo ng digmaan upang maging isang malakas na ekonomiya sa loob ng ilang dekada. Ang aming literacy rate ay halos 100% at ang aming sistema ng edukasyon ay laging mataas sa mga pagsusuri. Isang bansang may limitadong likas na yaman na umangat dahil sa lakas ng kanyang mamamayan. Pagkatapos ay magalang siyang yumuko at lumabas. Nang gabing iyon, lumuhod ako sa harap ng aking tiyuhin sa kanyang opisina sa palasyo. Sa loob ng 30 minuto, hindi siya nagsalita. Ipinahiya mo ang ating pamilya sa harap ni Ambassador Reyes. Inihagis niya sa akin ang isang kautusan. Ang kuya mo sana ang mamumuno sa delegasyon. Ikaw ang pupunta bilang kapalit niya. Natulala ako. Pagkatapos ng 6 na araw na karanasan, gumawa ka ng ulat tungkol sa mga kalakasan ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kailangan may mga larawan at konkretong ebidensya sa bawat punto. Ikaw din ang mamamahala sa pangkalahatang ulat ng 200 estudyante. Hindi po ba iyon masyadong mabigat? Kapag nabigo ka, aalisin ko ang iyong karapatan sa trono. Paano kung hindi ako makahanap ng 10 kalakasan? Kung ganoon, hindi ka na isang maharlika. Mamuhay ka bilang isang karaniwang tao. Na, pagbalik ko sa aking silid, namumutla ako sa harap ng salamin. Sa ibabaw ng mesa ay may isang mapa ng Pilipinas at ang Maynila ay minarkahan ng isang pulang tuldok. Tingnan natin, bulong ko. Ipapakita ko sa inyo. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa Ninoy Aquino International Airport, kasama ko ang 200 estudyante. Sa tabi ko ay ang aking kaibigan, si Emir. Hazik, palagi kang kampante, sabi niya. Siyempre, sagot ko. Walang anumang matututunan sa Pilipinas. Baka magkamali ka sa pagkakataong ito, sabi niya. Pustahan tayo. Kung may matutunan ka, kahit isang bagay, ibigay mo sa akin ang bago mong yate. Kapalit nito. Kung wala talaga, sa iyo na ang private jet ko, na matagal mo nang gusto. Nagkamayan kami. Sige, akin na ang jet na iyon. 10 oras ang biyahe. Paglapag namin sa Naya bandang 8:00 ng gabi, sumilip ako sa bintana. Ang gusali ng airport ay moderno, at ang ilaw mula sa mga salaming kisame ay nagpapaliwanag sa paligid na parang araw. Wow, ang laki, bulong ni Emir. Pagpasok namin sa immigration hall, natigilan ako. Ang kisame ay higit sa 10 metro ang taas.
At ang sahig na gawa sa marmol ay napakalinis. Ngunit ang tunay na ikinagulat ko ay ang dambuhalang LED screen sa harap. Isang 60 metrong screen na nagpapalabas ng mga makapigil hiningang graphics. Isang vinta na naglalayag sa mga alon. At sa ibabaw nito ay mga salitang nakasulat sa baybayin. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Sumunod na lumabas ang pangalan ko, Prinsipe Hazik. Malinaw na nakasulat, napapalibutan ng mga gintong disenyo ng tinalak. Napasinghap ako. Alam ng airport ang pangalan ko? At may kasama pang graphics na gumagalang sa aming kultura. Hazik! Tingnan mo! Pangalan ko! Sigaw ni Emir. Nawalan ako ng imik. Ang teknolohiya at sining ay nagtagpo. Ngunit higit sa lahat, tinanggap nila ako bilang isang individual. Welcome po. Sabi ng isang boses sa tabi ko. Isang robot na may taas na 120 centimeters ang nakatayo doon. Maligayang pagdating sa Pilipinas, Prinsipe Hazik. Nagsalita ito sa aming wika. Nagsasalita ka ng wika namin? Tanong ni Emir. Opo, kaya kong magsalita ng 12 wika. Yumuko ng 90 degrees ang robot. Naglakad kami patungo sa automated immigration. Iscan lang ang passport at mukha. 5 segundo lang at tapos na. Walang tanong, walang kumpirmasyon. Ang bilis, sabi ko kay Emir. Hindi lang mabilis. Kakaiba ang kahusayan nito. Paglabas namin, isa pang malaking screen ang sumalubong sa amin. Maligayang pagdating. Mga delegado ng ASEAN mula sa Department of Education. Nakalista ang lahat ng aming pangalan. Huminto ako. Isang bansang napakadetalyado. Hindi ko alam noon na simula pa lang pala ito. Sumakay kami sa isang limusin patungo sa aming hotel sa Bonifacio Global City. Ang tanawin sa labas ay mga nagtataasang gusali na kumikinang sa gabi. Ang buong siyudad ay isang malaking dagat ng ilaw. Pagdating sa hotel, pumasok kami sa isang modernong lobby. Sinalubong kami ng staff sa perpektong Ingles. Welcome to the Philippines. Nang ibigay ko ang aking passport, bigla siyang nagsalita sa aming wika. Maligayang pagdating, Prinsipe Hazik. Nagulat ako, paano kayo natuto? Sa paaralan po, sagot ng concierge. Ang pag-aaral ng foreign language ay bahagi ng aming sistema. Ang Ingles ay mandatoryo mula elementarya at marami ang nag-aaral ng pangalawang banyagang wika sa kolehiyo. Tumango ako. Sa aming bansa, mga dayuhang staff ang nagsasalita ng ibang wika. Dito, ang mga Pilipino mismo ang nagsasalita. Pagpasok sa aking suite sa 18th floor, tanaw ang buong city lights ng Maynila, nakakagulat na pati wika natin ay alam nila. Sabi ko sa sarili. Sa isang araw pa lang, 4 na bagay na ang humanga sa akin. Baka nga iba ang bansang ito sa inaakala ko. Ang paggalang na naramdaman ko nang salubungin ng 60 metrong screen ang aking pangalan, hindi bilang isang prinsipe, kundi bilang isang tao ay nag-iwan ng kakaibang init sa aking puso. Kinaumagahan, hinati kami sa 5 grupo. Ang aming grupo ay dinalo sa isang pampublikong high school sa Maynila, isang malinis ngunit simpleng 5 palapag na gusali. Sinalubong kami ng punong guro. Maligayang pagdating, ito ay isang pampublikong paaralan na may 1,200 na estudyante, kung saan lahat ay tumatanggap ng pantay na edukasyon. Dinala kami sa isang silid-aralan. May electronic blackboard sa harap, tablet sa bawat mesa, air purifier, at water dispenser. Ang silid na ito ay hindi espesyal, paliwanag ng guro. Lahat ng pampublikong paaralan sa buong Pilipinas, sa Maynila man o sa probinsya, ay may ganitong kalidad. Iyan ang pundasyon ng aming edukasyon. Pagkakapantay-pantay, natigilan ako. Lahat ng pampublikong paaralan ay pareho. Sa amin, ang mga paaralan lang ng Maharlika ang ganito. Hoy, iyan ang unang punto para sa ulat mo, bulong ni Emir. Kinuha ko ang aking notebook. 1. Ganap na pagkakapantay-pantay ng educational infrastructure. Kumuha ako ng mga litrato,
Oras na ng tanghalian. Sumunod kami sa mga estudyante papunta sa kantin. Isang malawak na espasyo na may mahahabang mesa. Lumapit sa amin ang isang estudyanteng Pilipino. Kumuha kayo ng tray at pumila. Natigilan ako. Pumila? Akong isang prinsipe? Ang mga estudyanteng Pilipino, naka-uniforme man o naka-PE uniform, pati ang mga guro, ay nakapila. Isang estudyanteng nagngangalang Carlo ang nag-abot sa akin ng tray. Dito, lahat kami pantay-pantay. Mayaman o mahirap, guro o estudyante. Ang pagkain ay para sa lahat. Ito ang unang beses na ginawa ko ito sa buong buhay ko. Sa palasyo, ang mga katulong ang nagdadala ng pagkain. Ngayon, hawak ko ang isang stainless steel na tray. Sa harap ng serving counter, nilagyan ng staff ang tray ko ng kanin, ulam, at sabaw. Ngunit sa tabi nito, may isa pang putahe. Inihaw na sugpo. Espesyal na menu po ba ito? Tanong ko. Hindi po, pananghalian po talaga iyan ngayon. Minsan sa isang buwan, may mga ganitong menu kami. Nagkatinginan kami ni Emir. Minsan sa isang buwan nagkatinginan kami ni Emir. Sa palasyo, ang sugpo ay para lang sa mga espesyal na okasyon. Dito, pananghalian ito sa eskwela. At pare-pareho ang dami para sa lahat. Umupo ako. Ang araw na, humawak ng tray ang isang prinsipe. Iyon ang pumasok sa isip ko. Isang pantay na pananghalian. Ang pader ng pribilehiyo ay gumuho. Sumubo ako ng kanin. Masarap. Sumunod ang sugpo. Malambot at sariwa. Mas masarap pa yata kaysa sa kinakain ko sa palasyo. Siguro dahil ako mismo ang kumuha nito. Hazik! Totoo ngang pantay-pantay dito, sabi ni Emir. Tumango ako. Oo, wala talaga akong alam. Pagkatapos kumain, dadalhin ko sana ang tray sa lagayan ng harangin ako ni Carlo. Teka, kailangan mong linisin yan. Linisin? Oo. Clygo. Clean as you go. Lahat kami gumagawa niyan. Pinanood ko siyang banlawan ang kanyang pinagkainan sa isang lababo at ilagay sa tamang lalagyan. Ako? Maghuhugas? Ngunit lahat ng estudyante, pati mga guro, ay ginagawa ito. Dahan-dahan kong dinala ang tray ko sa lababo at binanlawan. Isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa akin. Responsibilidad. Inilagay ko sa notebook ko. 2. Pagtuturo ng pagkakapantay-pantay at pansariling responsibilidad sa pamamagitan ng school lunch. Sumunod ang oras ng paglilinis. Bago magsimula ang klase sa hapon, maglalaan tayo ng 10 minuto para maglinis. Sabi ng guro, kumuha ang mga estudyante ng basahan. Ako? Maglilinis? Inabutan ako ni Carlo ng basahan. Oo, araw-araw namin itong ginagawa. Sarili naming classroom. Kami ang naglilinis. Lumuhod ako at sinimulang punasan ang sahig. Ang 10 minutong paglilinis na ito ay nagtuturo ng 10 taong responsibilidad. Nang tumayo ako, kumikinang ang sahig, gawa ng aking mga kamay. Hapon, inimbitahan kaming manood ng meeting ng Supreme Student Government, SSG. 25 estudyante ang nakaupo sa isang bilog na mesa. Simulan na natin ang 22 na SSG meeting, sabi ng presidente. Unang agenda. Bumoto para sa menu ng kantin sa susunod na linggo. A. Adobo. B. Sinigang. Nagtaas ng kamay ang mga estudyante. Adobo. 12 boto. Sinigang. 12. Adobo ang nanalo. Napanganga ako. Mga estudyante ang nagpapasya sa menu. Sa amin, ang eskwelahan ang nagdedesisyon. Dito, ang mga estudyante ang bida. Sumunod na agenda. Pagtaas ng budget para sa intramurals. 18 boto ang sang-ayon. Aprobado! Ang SSG ang nagpapasya sa menu. Budget ng mga club. Pagbabago sa school rules. At mga school event. Paliwanag ni Carlo. Siyempre, nirerepaso ng mga guro. Pero prioridad ang opinyon ng mga estudyante. Isinulat ko. 3.
pagsasanay sa demokratikong pamamahala sa pamamagitan ng student autonomy. Ang huling agenda ay tungkol sa haba ng buhok ng mga lalaki. Naging mainit ang debate, ngunit walang nagtaas ng boses. Nirerespeto nila ang opinyon ng bawat isa at gumagamit ng lohika. Sa huli, bumoto sila. 14 ang sang-ayon sa pagpapahaba, 11 ang hindi. Panalo ang pagbabago. Ito ang demokrasya. Naisip ko. Mula elementarya, sinasanay na kami, sabi ni Carlo. Ang demokrasya ay hindi natututunan sa isang gabi. Kailangan itong praktisin araw-araw. Kinagabihan, pinasakay kami sa MRT. Mararanasan ninyo ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas, sabi ng guide. Puno ang tren. Nakatayo ako. Hawak ang handrail. Sa susunod na istasyon, isang matandang babae ang sumakay. Agad na tumayo ang isang estudyante. Lola, dito na po kayo. Nagpasalamat ang matanda. Sumunod, isang buntis. Isa na namang estudyante ang tumayo. Walang nag-utos. Natural lang ito. Ito ang edukasyon sa totoong buhay. Isang kulturang puno ng pag-aalaga. Isinulat ko. 4. Kultura ng pagmamalasakit na hinubog ng araw-araw na karanasan. Pagbaba namin, nakita ni Carlo ang isang matandang nahihirapang buhatin ang kanyang mga dala sa hagdan. Lola, tulungan ko na po kayo, sabi niya, at binuhat ang mga gamit. Naisip ko, ang buong Pilipinas ay isang malaking paaralan. Emir, talo na ako, sabi ko. Ano? Talo na ako sa pustahan. Sayo na ang yate. Tumawa siya. Isang araw pa lang. Suko ka na? Oo, sabi ko, dahil alam kong marami pa akong matutuklasan. Nahiya ako sa mga sinabi ko sa conference. Ngunit nagpapasalamat ako. Dahil tinuturuan ako ng bansang ito kung ano ang tunay na edukasyon. 3 araw. Klase sa math. Bawat estudyante ay may tablet, ngunit iba-iba ang nasa screen nila. Ano yan? Tanong ko. AI tutor system po iyan. Sagot ng guro. Sinusuri nito ang level ng bawat estudyante at nagbibigay ng customized na gawain. Ang iba ay mabilis. Ang iba ay mas mabagal. Lahat ay natututo sa sarili nilang bilis. Napanganga ako. Sa amin, ang mga maharlika lang ang may private tutor. Dito, lahat ng estudyante sa pampublikong paaralan ay may personalisadong edukasyon dahil sa AI. 5. Personalized Learning System. Gamit ang AI. Kung AI na ang nagtuturo, para saan pa ang mga guro? Tanong ko. Ang AI ang nagbibigay ng kaalaman. Pero ang guro ang bumabasa sa puso ng estudyante. Kailan sila kailangan ng encouragement? Anong pangarap nila? Ang AI ay nagsusuri ng data, pero ang guro ay umuunawa ng tao. Hapon, dinalaw namin ang guidance counselor's office. Hindi ito mukhang opisina, kundi isang sala na may komportableng sofa, mga painting, at art materials. Dito po pumupunta ang mga estudyante kapag sila ay may problema, sabi ng counselor. Stress sa pag-aaral, problema sa kaibigan, pamilya, o sa kanilang hinaharap. Ang kalusugan ng isip ng mga estudyante ay bahagi rin ng edukasyon. Ang kanilang kaligayahan ay kasing halaga ng kanilang mga grado. Muntik na akong maiyak. Sa amin, ang emosyon ay tanda ng kahinaan. Dito, ito ay pinapahalagahan. 6. Pangangalaga sa emosyonal at mental na kalusugan ng mga estudyante. 4 na araw. Nagpunta kami sa National Museum. Ipinakita sa amin ang kasaysayan ng baybayin, ang sinaunang sulat ng mga Pilipino, ang pagkakaroon ng sariling sistema ng pagsulat na madaling matutunan, ay naging daan para ang kaalaman ay hindi manatili sa mga piling tao lamang, paliwanag ng guide. Sa amin, sa Pilipinas, ibinahagi nila ang kaalaman. Demokratisasyon ng kaalaman. Sa pamamagitan ng sariling sistema ng pagsulat, hapon, nagpunta kami sa Intramuros. Nirentahan namin ang Barong Tagalog.
Mukha tayong mga tunay na ginoo, biro ni Emir. Sa loob ng isang museo, may mga VR headset kung saan maaari mong lakbayin ang Maynila noong 16th century. Pinagsama ang tradisyon at teknolohiya. Hindi namin ikinukulong ang tradisyon sa museo. Binubuhay namin ito gamit ang modernong teknolohiya, sabi ng guide. Wano, 24 Baiskamski, pagsasanib ng tradisyon at makabagong teknolohiya sa edukasyon. Umupo kami sa isang bench habang papalubog ang araw. Ano kaya ang ginawa ng ating mga ninuno? Tanong ni Emir. Yumuko ako. Ipinagkait nila ang kaalaman. Tayo rin. Mayroon tayo ng lahat. Pero wala tayong ibinahagi. Napaiyak ako. Kailangan kong magbago. Kailangan kong maging isang tunay na maharlika. Huling araw, nanood kami ng klase sa Arnis. Ang Arnis ay isang martial art, sabi ng guro. Pero mas mahalaga rito ang disiplina at paggalang. Sumunod, sa music room, may mga nag-aaral tumugtog ng bandurya habang ang iba ay nasa piano. Sa art room, lahat ng gawa ng estudyante, maganda man o hindi, ay nakadisplay ng pantay-pantay. Natanto ko, pinalalaki ng Pilipinas ang buong pagkatao ng isang bata pisikal, emosyonal, at artistiko. 9. Holistic na pag-unlad sa pamamagitan ng sining at palakasan. Hapon, tinipon ko ang lahat ng dalang-daang estudyante. Ipinakita ko ang mga litrato, dalang ST, dalang Sigri Bada, ang Naya, ang public school, ang kantin, ang paglilinis, ang SSG, ang MRT. Ininsulto ko ang Pilipinas. Simula ko, pero ako ay ganap na nagkamali. Ang Pilipinas ang may pinakamahusay na edukasyon sa mundo. Itinuturo nito ang pagkakapantay-pantay, responsibilidad, pagmamalasakit, at kapayapaan. Pagbalik natin, baguhin natin ang ating bansa. Maging responsable tayong mga pinuno. Nagtayuan ang lahat at pumalakpak. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang huling punto. 10. Isang pilosopiya ng edukasyon na nagpapalaki ng tao para itayo ang bansa. Nang gabing iyon, nag-text ako sa aking tiyuhin. Tiyo, tapos na po ang ulat. Ngunit mas mahalaga, natutunan ko ang pagpapakumbaba. Nais kong maging isang tunay na maharlika. Kinaumagahan sa airport, lahat kami ay malungkot. Ayaw pa naming umuwi. Sa loob ng 5 araw, naranasan namin ang pagkakapantay-pantay sa unang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang linggo, sunod-sunod nang nagpadala ng kanilang mga kabataan ang ibang mga sultanato. 3,000 sa kabuuan. Lahat ay umuwi na may parehong reaksyon. Pagkamangha, pagbabago, at luha. Gumawa ako ng isang video at in-upload ito. Ako ay nagkamali. Ang edukasyon ng Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Nag-viral ito. Nagkaroon ng summit. Inaprubahan ng lahat ng pinuno ang pag-adapt sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Pinatawag ako ng aking tiyuhin. Hazik, nagbago ka na. Mananatili ang iyong karapatan sa trono. Ikaw ang aming kinabukasan. Lumuhod ako. Tiyo, gusto ko pa pong matuto sa Pilipinas. Ipadala ninyo ako bilang isang high school student. Pumayag siya. Ilang araw ang lumipas, bumalik ako sa NAIA. Hindi bilang turista, kundi bilang isang estudyante. Sinalubong ako muli ng malaking screen. Prinsipe Hazik, maligayang pagbabalik. Ngumiti ako. Sa pagkakataong ito, hindi ito pagkamangha, kundi pasasalamat. Sa classroom, umupo ako sa aking mesa. May tablet, mga libro, at isang basahan. Ngumiti ako. Oras ng tanghalian, pumila ako hawak ang aking tray. Natural na ito sa akin. Hapon. Sa MRT, natural na akong tumayo para paupuin ang isang matanda. Isa na akong bahagi ng komunidad na ito. Gabi sa aming dormitoryo, binuklat ko ang aking notebook. Sa isang bagong pahina, sinimulan kong isulat ang mga plano ko pagbalik ko sa sultanato, pagkakapantay-pantay sa mga paaralan,
SSG, guidance counselors, AI tutors. Ang tunay na maharlika ay nagtatayo ng isang komunidad kung paanong ibinahagi ng Pilipinas ang kaalaman sa mga mamamayan nito. Gagawin ko rin iyon para sa aming mga tao. Pagkakapantay-pantay, responsibilidad, demokrasya, at pagmamahal. Ito ang tunay na edukasyon. Ito ang himalang ipinakita ng Pilipinas. Finban. 2. Chuente Sangboy Kan Arap Banduk Biat Bangting Philippine. Isang aral sa gitnang silangan. Ang pagbabagong loob ng isang prinsipe na puno ang arrival lobby ng Al-Hikma International Airport ng 3,000 kabataang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan mula sa isang makapangyarihang kaharian sa gitnang silangan. Ito ay isang pambihirang tanawin, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nagpapakita ng kagalakan ng isang turista. Ito ay mga luha ng pagkamangha at malalim na pagsisisi. Ang Republika ng Al-Hikma pala ang kinabukasang dapat nating hangarin. Nagulantang ang buong mundo sa mga salitang iyon. Dahil ang paglalakbay na ito ay nagsimula sa isang mapanlait na komento laban sa progresibong bansang Arabo na ito. Ano ang matututunan naming mga maharlika mula sa isang bansang Arabo na walang langis? Bakit napaluha ang mga prinsipeng ito na nagmamay-ari ng lahat dahil lamang sa isang paaralan sa Al-Hikma? At bakit nila isinuko ang kanilang karangalan at nagpakumbaba? Ang katotohanang nagpabago sa kasaysayan ng kaharian sa loob lamang ng 5 araw. Ang himalang yumanig sa mundo ng edukasyon ay ilalahad na ngayon. 3,000 maharlikang estudyante. Dumating sa Al-Hikma. Ang Al-Hikma pala ang ating kinabukasan, pahayag nila. Matapos ang isang di malilimutang karanasan, kasalukuyang nasa kaguluhan ang sistema ng edukasyon sa kaharian dahil sa isang pahayag ng batang prinsipe. Sa isang Gulf Cooperation Council GCC Education Summit, hayagan niyang ininsulto ang Republika ng Al-Hikma. Hindi ba't ang Al-Hikma ay isang bansang walang yaman ng langis? Ano ang matututunan ng mga maharlika mula sa kanila? Natahimik ang bulwagan. Marahang tumayo ang embahador ng Al-Hikma at umalis. Ngunit makalipas ang 5 araw, isang video mula sa Al-Hikma ang yumanig sa buong kaharian. Ako ay lubos na nagkamali. Ang Al-Hikma ang pinakamahusay sa mundo. Agad na nagpatawag ng emergency summit ang 6 na pinuno ng GCC at 3,000 estudyanteng maharlika ang ipinadala sa Al-Hikma. Ano ang nangyari sa loob ng 5 araw na iyon? Ang katotohanan tungkol sa Al-Hikma na nagpabago sa isang mayabang na prinsipe ay ibubunyag na. Assalamualaikum. Ako si Prinsipe Faisal, 17 taong gulang mula sa isang makapangyarihang kaharian. Mula nang isilang, palagi akong napapaligiran ng mga lingkod. Ang aking pribadong espasyo sa palasyo ay may higit sa 300 silid. Mayroon akong 5 Ferrari at sariling helicopter. Ang maipanganak na maharlika sa isang bansang sagana sa langis ay katumbas ng pagkakaroon ng lahat sa mundo. Ilang araw ang nakalipas. Ginanap ang GCC Education Reform Conference sa Abu Dhabi. Puno ang bulwagan ng mga ministro ng edukasyon mula sa 6 na bansa: Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman, at Bahrain. Lahat ay mga bansang yumaman sa langis. Nakaupo ako sa tabi ng aking tiyuhin, ang ministro ng edukasyon ng aming kaharian. Tahimik na nakaupo bilang observer ang embahador ng Al-Hikma, si Ambassador Al-Jamil. Tumayo ang aming ministro. Kailangan nating paghandaan ang panahon pagkatapos ng langis. Edukasyon ang sagot, sabi ng ministro ng Qatar. Pumili tayo ng 500 estudyante mula sa bawat bansa at ipadala sila sa ibang bansa. Saan? Tanong ng ministro ng Kuwait. Mahal sa Europa. Noon, maingat na nagsalita ang ministro ng Oman. Kumusta naman ang Republika ng Al-Hikma? Ang kanilang sistema ng edukasyon ay laging nangunguna sa mga pagsusuri. Sila ay isang bansang umangat hindi dahil sa langis, kundi dahil sa edukasyon. Tumayo si Ambassador Al-Jamil at magalang na yumuko. Handa ang Republika ng Al-Hikma na tanggapin ang mga estudyante. Bubuksan namin ang aming sistema
ng mga pampublikong paaralan. Pumalakpak ang mga ministro. Ngunit hindi ako sang-ayon. Al-Hikmah? Isang bansang Arabo na walang langis? Ano ang matututunan namin doon? Tumayo ako. Sandali lang po. Natahimik ang lahat. Al-Hikmah? May matututunan ba talaga tayo doon? Nagpatuloy ako. Ang mga nangungunang edukasyon ay nasa kanluran. Hindi ba't ang sistema nila ay nakatuon lamang sa teorya at hindi sa praktikal na mundo? Nagsalita si Ambassador Al-Jamil sa mahinahon ngunit matatag na tinig. Prinsipe, ang Al-Hikmah ay bumangon mula sa disyerto upang maging isang sentro ng kaalaman sa loob ng ilang dekada. Ang aming yaman ay wala sa ilalim ng lupa, kundi nasa isipan ng aming mamamayan. Pagkatapos ay magalang siyang yumuko at umalis. Nang gabing iyon, pinarusahan ako ng aking tiyuhin. Ipinahiya mo ang ating kaharian. Ikaw ang mamumuno sa delegasyon patungong Al-Hikmah. Gumawa ka ng ulat tungkol sa 10 kalakasan ng kanilang sistema ng edukasyon. Kapag nabigo ka, aalisin ko ang iyong karapatan sa trono. Sa airport, nakipagpustahan ako sa aking kaibigan, si Abdul, gamit ang aking yate, laban sa kanyang private jet. Kampante akong walang halaga ang paglalakbay na ito. Paglapag namin sa Al-Hikmah International Airport, namangha ako. Ang arkitektura ay isang perpektong pagsasanib ng tradisyonal na Islamikong disenyo at futuristikong teknolohiya. Sa loob, isang dambuhalang screen ang bumati sa amin. Magagandang Arabic calligraphy ang lumulutang sa screen. Ahlan wa sahlan. Pagkatapos, ang pangalan ko, Prinsipe Faisal. Napapalibutan ng mga kumikinang na geometric patterns. Isang robot na nagsasalita ng perpektong klasikong Arabic ang lumapit. Maligayang pagdating sa Al-Hikmah, Prinsipe Faisal. Ang automated immigration ay tumagal lamang ng 5 segundo. Isang bansang napakahusay at detalyado. Dinala kami sa aming hotel sa Madinat Al-Ilm, ang lungsod ng kaalaman. Ang staff sa hotel, na mga mamamayan ng Al-Hikmah, ay matatas magsalita ng aming dialekto. Natutunan daw nila ito sa kanilang pambansang sistema ng edukasyon. Sa isang araw pa lang, 4 na bagay na ang humanga sa akin. Kinaumagahan, dinala kami sa isang pampublikong paaralan. Moderno ang mga pasilidad, electronic boards, tablets, malinis na paligid, lahat ng pampublikong paaralan sa Al-Hikmah. Sa syudad man o sa malayong nayon sa disyerto, ay may ganitong kalidad. Paliwanag ng guro, ang pagkakapantay-pantay sa edukasyon ang aming pundasyon. Ito ang una kong punto. 1. Ganap na pagkakapantay-pantay ng educational infrastructure. Sa oras ng tanghalian, natigilan ako. Kailangan naming pumila para kumuha ng pagkain. Akong isang prinsipe, pipila, lahat, pati mga guro, ay nakapila. Ang pagkain ay dekalidad na mandi, pare-pareho ang dami para sa lahat. Ito ang unang beses na humawak ako ng tray sa buong buhay ko. Pagkatapos, kinailangan kong linisin ang sarili kong pinagkainan. Isang gawaing hindi ko kailanman naisip na gagawin. Dahil sa aming kultura, ang ganitong gawain ay para sa mga manggagawa. Ngunit dito, ito ay isang aral sa responsibilidad. 2. Pagtuturo ng pagkakapantay-pantay at pansariling responsibilidad. Sumunod ang paglilinis ng silid-aralan. Ang mga estudyante mismo ang naglilinis. Ito ay isang radikal na konsepto para sa akin, ngunit nakita ko ang dignidad sa paggawa at ang pagtutulungan. Hapon, pinanood namin ang kanilang Majlis Al-Shura Al-Tulabi, Student Consultative Council. Hindi ito botohan, kundi isang proseso ng konsultasyon at pag-abot sa konsensus. Batay sa prinsipyong Islamiko ng Shura. Pinag-uusapan nila ang menu ng kantin, budget ng mga club, at mga patakaran. Sila ang nagpapasya. 3. Pagsasanay sa pamamahala sa pamamagitan ng prinsipyo ng Shura. Kinagabihan, sumakay kami sa kanilang malinis at modernong metro. Nakita ko ang mga estudyanteng kusang loob
na nag-aalok ng kanilang upuan sa mga matatanda. Ito ay isang pagpapakita ng paggalang na itinuro hindi lamang sa paaralan, kundi sa buong lipunan. 4. Kultura ng paggalang at pagmamalasakit sa komunidad. Abdul, talo na ako, sabi ko. Ikatlong araw, sa klase ng Agham, ginagamit nila ang isang AI tutor na nagngangalang Al-Farabi. Bawat estudyante ay may sariling aralin na akma sa kanilang bilis at antas. Ang guro ay nagsisilbing tagapayo at tagaudyok. Number 5. Personalized Learning System. Gamit ang AI, dinalaw din namin ang kanilang masyura o counseling office. Isang ligtas na lugar para sa mga estudyanteng may pinagdadaanan. Ang kanilang kalusugang pangkaisipan at emosyonal ay kasing halaga ng kanilang mga grado. 6. Pangangalaga sa espiritual at emosyonal na kalusugan ng mga estudyante. Ika-4 na araw, nagpunta kami sa Museum of the Islamic Golden Age. Ipinakita kung paano ang pag-unlad ng papel at ang pagtatatag ng Bait al-Hikmah, House of Wisdom. Hindi nila itinago ang kaalaman. Ibinahagi nila ito. 7. Demokratisasyon ng kaalaman na may inspirasyon sa kasaysayan. Hapon, sinubukan namin ang digital calligraphy at VR tour ng mga sinaunang obserbatoryo. Pinagsama nila ang kanilang mayamang tradisyon at ang pinakabagong teknolohiya, wano, pagsasanib ng tradisyon at makabagong teknolohiya. Huling araw, nanood kami ng klase sa archery at pagtugtog ng oud. Ang kanilang edukasyon ay nakatuon sa paghubog ng buong pagkatao. 9. Holistic na pag-unlad sa pamamagitan ng sining at palakasan. Sa huling araw, tinipon ko ang lahat at ibinahagi ang aking natutunan. Ininsulto ko ang Al-Hikmah dahil wala silang langis, ngunit ako ang nagkamali. Ang kanilang yaman ay ang kanilang mga mamamayan. Pagbalik natin, baguhin natin ang ating bansa. Nagpalakpakan ang lahat. Ang huli kong punto. Number 1. Isang pilosopiya ng edukasyon na nagpapalaki ng tao para itayo ang bansa. Nag-viral ang aming karanasan. Ang buong GCC ay nagpasyang i-adapt ang modelo ng edukasyon ng Al-Hikmah. Pinili kong bumalik sa Al-Hikmah hindi bilang isang prinsipe, kundi bilang isang ordinaryong estudyante para sa isang taon. Ngayon, narito ako. Pumipila para sa pagkain, naglilinis ng aming silid, at nag-aalok ng aking upuan sa metro. Sa aking notebook, isinusulat ko ang mga plano ko para sa aming kaharian. Ang tunay na pinuno ay nagtatayo ng isang komunidad. Ang langis ay mauubos, ngunit ang kaalaman ay mananatili. Ito ang aral na ibinigay sa amin ng Al-Hikmah. Ito ang himalang nasaksihan namin sa gitnang silangan.